Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong update ngayon sa nangyayari sa Iran. Ito yung kumalas na naman ang Iran sa usapan. Magtataka tayo, sabi ni Trump ay okay na, and then magpalabas naman ang Iranian media na hindi okay at hindi sila pumayag. Well, meron akong natiktikan dito mga kababayan, na ang Iran pala ay hati na ngayon. Dahil sa patay na yung Ali Khamenei, merong nag-take over sa posisyon ni Ali Khamenei. Yun yung leader ngayon ng IRGC, which is hindi rumirespeto sa presidente ng Iran na si Pezeshkian. Kaya merong namumuo ngayon na parang faction, merong galitan ang IRGC at mismo ang presidente ng Iran. Ang presidente ng Iran ay merong sariling army, Armed Forces of Iran. Iba kasi yung IRGC, yan ay Revolutionary Guard na in-establish ni Khamenei. Yan ay medyo malalaking sweldo at yan ay doctrinate ni Ali Khamenei ng mga batas ng Sharia o ng Shia Islamic group. At ito'y labeled ito ng UN, ng NATO, ng Amerika na ang Islamic group na yan ay terorista. Terrorist group itong kay Ali Khamenei. Ang IRGC ay terrorist at iba yung Armed Forces of Iran na ang chief executive ay mismo ang presidente na si Pezeshkian. Kaya ito ang ating bigyan ng reaksyon ngayon. So ito ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Ito ang ating magandang Corina Sanchez atin pakinggan. Panibagong banta si US President Donald Trump sa Iran matapos nitong tablahin ang peace proposal ng Amerika. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. Higit isang buwan ang opensiba ng Israel at Amerika laban sa Iran, pero tila magtatagal pa ang gyera. Tinabla kasi ng Foreign Ministry ng Tehran ang US proposal para matigil na ang digmaan dahil excessive, unrealistic at illogical daw ang mga demanda ng Estados Unidos. Iba-iba ang spokesperson ng IRGC, no? Ng kampo ni Ali Khamenei. Ibang muka na naman ito ang lumitaw. Kaya sino ba talaga ang katransaksyon ni Donald Trump? Sino ba talaga ang kausap niya? Itong mga taga-IRGC ba o ang presidente mismo ng Iran? Well, meron akong kutob dito na ang kausap ni Trump ay ang presidente ng Iran. Dahil hindi magkatugma ang kanilang mga nitong IRGC. Kaya kung ang kausap ni Trump ay ang presidente ng Iran, ibig sabihin yan ay mayroong mangyayaring kudita mismo sa loob ng bansa ng Iran. Kudita yan at ang magkudita mismo ay ang presidente ng Iran magdeklara ng giyera laban dito sa Revolutionary Guard or IRGC ni Ali Khamenei. Kasi naman, ang totoo talagang namamahala ng Iran dapat ay ang presidente. Kasi ang Islamic group na yan ay parang kung ano pa ay tenant lang yan Tenant lang yan sa Iran. Parang bigla lang lumutang at biglang nag-proclaim na sila ay powerful o anong tawag diyan. 'Di ba? Sabi ni Trump, mga lunatics na mga religious zealot daw, zealot na mga lunatics. Kaya sa palagay ko ang kausap ni Trump dito ay si Pezeshkian, yung presidente ng Iran. Dahil siya yung presidente. 'Di ba? Kasi nagpahayag na ngayon ang presidente ng Iran na medyo hindi niya gusto ang mga ginagawa ng IRGC. Kaya mayroon ng ganun sila. At nakita naman ng presidente ng Iran na kayang-kaya na ng Armed Forces of Iran sa gupain ng IRGC kasi nanghihina na ito. Hindi katulad noon na walang imik ang presidente ng Iran dahil nga takot sila kay Ali Khamenei at sa IRGC dahil malakas pa ito noon pero ngayon wala na. Pilay-pilay na. Kung pugita pa yan, ay dalawang tentacles lang ang natira, di ba? Merong 8 tentacles ang
pugita, so nangaputol na yung iba, natira ay 2 na lang. So pilay na talaga ang IRGC, kaya pwede nang atakihin yan eh. Ngayon marami ang nagsabi na kasya ba yung 50,000 na trupa ni Trump? Kasi ang, di ba 7,000 yung sinabi ko kahapon, ngayon 50,000 na lahat na Marines ang dumating sa Iran. Ngayon merong 1 million army ang IRGC, pero hindi na ngayon. Marami nang namatay. Ang tingin ko dyan, 50,000 lang ang pinadala ni Trump. Dahil sa alam ni Trump na mayroong namumuong kudita sa loob mismo ng Iran government. At hindi lang yan, nandyan itong mga gypsy na tinatawag na Kurds na handang umatake. At yung isang bansa na sinusuportahan ng Israel dyan, Azerbaijan yata na bansa, ay handa na rin susugod sa Iran. Kaya hindi na kailangan ni Trump ng 1 million na sundalo na ipapadala diyan. Dahil mismo sa Iran ay mayroong mga kalaban ang Iranian regime ni Ayatollah. Yung mga Kurds, napakarami yan. Kasi nagsidatingan ng mga Kurds all over the world. Ay nagsiuwian ng mga Kurds para gagawa ng final assault. At hindi lang yan, itong exiled prince of Iran na si Reza Pahlavi ay nagsasabi rin na sila yung gagawa ng final blow. Siyempre merong mga sundalo yan si Reza Pahlavi noon na ngayon ay civilian na. Pero may mga armas din yan. Kaya pwedeng magtipon-tipon din yun, mag-assemble, and then sabay-sabay na umatake. So hindi na kailangan ng 1 million pa na itapat ni Trump na US Marines. Meron na mismong mga kalaban ng Iran dyan na naghihintay na lamang ng go signal. At isa pa, nandiyan naman ang Israel, di ba? Natutulong kapag nahirapan ng Amerika. Hindi katulad sa NATO na pinabayaan nila si Trump. O ngayon, anong nangyari, di ba? Kapag isara yung Gate of Tears na tinatawag, Bab el Mandab, kapag isinira yun, anong mangyari sa Europe, sa NATO? Di ba? Krisis. Sarado ang Hormuz, sarado ang Gate of Tears or Bab el Mandeb. Kung magpabaya ang NATO ay talagang ang krisis na ito ay hindi lang tayo ang Pilipinas ang maapektuhan, pati ang Europe. Kapag pinabayaan nila si Donald Trump na siyang maglilinis lang diyan sa the Middle East. Alright, balik tayo kay Corina Sanchez. Pero para sa White House, ahead of schedule ang Operation Epic Fury at posibleng matapos ng sigalot sa loob ng 2 linggo. I think we should all be very proud of our armed forces for what they have done over the past 30 days. The mission will continue until the objectives are achieved, and that 4 to 6 week timeline does remain right now. Sagot naman US President Donald Trump sa pananabla ng Iran, complete obliteration ng power plants Ayan, so at yun ang oil maganda wells ng kay Tehran Trump. kapag Dahil hindi hindi pa rin ito nagpapaano si binuksan Trump ang Strait of Hormuz. Sabi ko kung gangster yung Iran na yan, ay hindi nila alam mas gangster si Donald Trump. Di ba mga kababayan? Si Donald Trump naglalaro na ng soccer, ang Iran ay naglalaro pa noon ng tumbalatay. Di ba? Si Trump ay isa ng multi-billionaire na negosyante. Yang mga taga-Iran ay naglalako pa yan ng gulay sa wet market. Di ba? Paano nila matumbasan ang dunong ni Donald Trump? Si Donald Trump ay one and only negosyante, politician, at mahilig sa sports yan. Kaya ang desisyon ni Trump ay ano talaga yan. Maganda ang mga desisyon ni Trump. Bilib ako sa mga desisyon na yan. Kung atin panoorin ay napakapusok, napakadirekta, napakatapang na mga desisyon. Yan ang tinatawag na iron will, mga kababayan. Hindi yung iron fist na gumaganon-ganon, di ba? Wala yun. Showing lang yun. Okay, so bubumbahin ni Trump lahat ng infrastructure na importante, lalo na yung
yung kanilang energy supply, di ba? Yung kuryente. At mismo yung pinakapuso ng kanilang negosyo ng ekonomiya ng IRGC, walang iba kundi ang Kharg Island na nandun lahat ang kanilang oil deposit. Kaya kapag binumbayan ni Trump, sabi nga ni Trump ay, we will have a lovely stay. Lovely stay, ha? Ibig sabihin ni Trump, ay diyan na sila titira, i-invade nila yung Kharg at diyan na sila titira. We will have a lovely stay. Yan ang ibig sabihin nun. At estimate ni Trump, 2 linggo lang daw ay ma-invade na yung Hormuz at ang Kharg ay ma-invade na rin. Kaya ito, buti nga sa matitigas na ulo yung IRGC. Imbis na okay na, tapos sasabihin na hindi katanggap-tanggap yung mga proposal ni Trump. Bakit hindi katanggap-tanggap? Ibibigyan naman kayo ng nuclear power plant. Tutulungan kayo ni Trump. Nandun yun sa kanyang listahan ng kanyang mga proposal. Tutulong ang Amerika sa pagdevelop ng Iran ng nuclear energy for domestic purposes. Domestic, hindi sa giyera. At papayag din ng Amerika na magkaroon ng mga missiles ang Iran pero limited lamang. So hindi talaga total na pinagbawalan sila. Matitigas kasi ang ulo kasi ang ambisyon ay sila ang maghari sa mundo eh. Una ay pagharian nila ang Middle East. Yang si MBS, Mohammed bin Al-Sayin ay pinakakalaban niya ng Iran eh. Kaya yung Gulf State na yan yung kalaban talaga ng Iran. Ngayon, kapag magkaroon ng nuclear ang Iran, ay luluhod na yung Gulf State na yan sa Iran. At pagkatapos ng Gulf State, ay invade naman ng Iran ang kanyang mga gusto. Ang Europe, Amerika at buong mundo. Sa panaginip. Di ba mga kababayan? Sa panaginip. Sabi ko na nga kanina, si Donald Trump naglalaro na ng soccer, ng basketball. Yung mga Iranian na yan, naglalaro pa yan ng batikobri at tumbalata. Ang layo-layo ng dunong, ng knowledge, ng prowess sa isang kagayang ni Donald Trump. Kaya nga Amerika eh. Lahat tumitingin sa Amerika eh. Okay, tapusin na natin ang ulat na to. Binabalak din daw singilin ni Trump ang Arab countries sa mga gasto sa Iran war na siya naman mismo ang naglunsad. Binabalak Okay, din so daw itong singilin ni Trump ang tinawag Arab na countries sa mga gasto sa Iran singilin war ni Trump na siya naman mismo ang naglunsad. Gulf State. Hindi yan sisingilin, talagang nagbayad yan sila kay Trump. Nag-contribute sila ng budget dyan. Kaya nga sabi ni Trump, we have infinity missiles. Infinity, walang katapusan na missiles. Hindi totoo yung naubusan na. Dahil bago umaksyon si Trump ay kausap niya yung mga hari at prinsipe ng Gulf State. At lahat yan nag-pledge kay Trump. Nag-pledge sila na tutulong, magbigay ng pera. Kaya ang hindi alam ng Iran ay nagmanufacture ng napakaraming missiles din ang Amerika. Katunayan niyan, ang Japan ay isa na ngayon sa gumagawa ng mga Patriot missiles para sa Amerika. Kasi nga gusto ng Amerika na mabilis ang paggawa ng mga Patriot missiles, hindi lang sa Amerika. Kaya yung sinabi na sisingilin ni Trump, siningil na yan. Nagbigay na yan. Kaya nga galit ang Iran sa Saudi. Kasi alam ng Iran na tumulong ang Saudi kay Trump sa paggasto nitong Funded si Trump ng Siyempre mas mayaman kay Trump yang si MBS, Mohammed bin Al-Sayin. Mas mayaman yan. Trillionaire yan eh. Si Trump billionaire lang. Kaya kaya nilang magbayad kay Trump para malampaso ang Iran at mawala na ang threat sa Gulf State. Palagi kasing tinitreat ang Saudi ng Iran eh. Kaya anong magawa ng Iran? Di ba? Magbayad siya ng hitman. Ang hitman dito ay alam nyo na, ang tanging magpataob sa Iran ay US. Okay, tapusin na natin ang balitang to. Para sa agenda, Laita Cuevas, Billionaire News Channel. Walang humpay ang
Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Walang humpay ang atake ng Iran sa Israel. Kita sa video ang panibagong missile barrage ng Tehran sa Tel Aviv at West Bank. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Na-intercept din ang isang rocket sa Haifa pero tumama ang debris nito sa isang industrial building at fuel tanker. Wala naman daw so itong significant ginawa ngayon damage ng Iran at ay hindi parang apektado ang fuel supply show of ayon sa power Energy na lang. Minister ng Pakita lang nila Israel. na meron pa silang paputok, meron pa silang mga missiles, pero walang epekto eh. Pagdating sa Israel, wala namang ganong tinatamaan doon. 'Di ba? Pero kapag gaganti ang Israel ay durog na durog ang Iran. Mga kababayan. Ngayon, napakasinungaling talaga niyang ng Iran, lalo na ang kanilang social media sa Iran, ng IRGC. Gumagawa sila ngayon ng mga peaking video na nagpapakita na patay na daw si Netanyahu, sumabog daw, nasunog bahay na Netanyahu, at kung ano-anong peaking mga AI video na nag-viral naman dahil marami din ang utak galunggong kahit dito sa Pilipinas, ay mayroong mga Pilipino na doon kumakampi sa Iran. Ano bang nangyari sa mga utak na yan? Kasi nakondisyon ng China ang mga utak na yan . Ang mga taong naniniwala sa China ay naniniwala rin sa Iran. Kaya tayong mga Pilipino, huwag kayong maniwala sa China, sa mga istorya, naratibo ng China dahil kakampi niyan ang Iran. At kapag naniwala ka sa China, siguradong naniwala ka rin sa Iran. Anong makukuha natin sa Iran kung maniniwala tayo? Pag-isipan nyo yan. Huwag maging utak lamok, huwag maging utak galunggong, maging utak Pilipino at magiging wise. Okay, so anong masasabi nyo dito? Total obliteration. Dudurugin ni Trump lahat ng infrastructure ng Iran na nagbibigay sa kanilang buhay kapag hindi talaga sila makikinig sa proposal ni Trump. Mabuti nga nagbigay si Trump ng 10 araw na deadline. Kaya natatagal ang gera na to. Kasi nagbigay si Trump ng deadline, 10 araw. Ngayon, kung ano-anong pinagsasabi ng spokesperson ng Iran na kung sino-sino na lang na spokesperson, di ba? Walang klaro . Wala na nga silang communication center. Kaya hindi nagkausap-usap yung mga tao dyan sa IRGC. Hindi nila alam na isa sa opisyal sa IRGC ay kausap ni Trump. Kaya ganun yung nangyari. At ngayon nalaman natin na super liar pala tong mga IRGC na to. Maling-mali ang pinagsasabi. Yun pala nagbigay na sila ng kanina lamang ay kahapon pala. Di ba nung isang araw nagbigay sila kay Trump ng 10 barko na malalaki. Tapos sinabi nila, naku, hindi yan kay Trump. Para yan sa kung ano-anong bansa. Kay Trump yon, sinabi ni Trump. Ngayon kahapon, nagbigay na naman sila ng 20 ka barko. 20 na, marami na, times 2 na yung una. 20 ka barko na punong-puno ng langis. Kinumpirma din ni Trump na para sa kanya yon. Kaya meron ng gift. Nagsimula nang magbigay ng gift ang IRGC kay Trump, pero pinasinungalingan ng ibang opisyal ng IRGC kasi nahihiya sila aminin na sila ay tumikluhod kay Trump. Tumikluhod sila kay Trump. Sabi nga ni Trump, they are so terrified and they are crazy to make a deal. Iran ang nakipag-deal . Tapos sasabihin na naman ng media nila na hindi sila nakipag-deal. Talagang napakasinungaling, no? Kapag bumbahin sila ni Trump, baka magsisi sila, di ba? Ang kababayan. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section sa masasabi nyo dito sa napipintong obliteration ni Trump sa buong infrastructure ng Iran. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga ka-Golden Boy at sa mga bago pa lamang sa channel. Pag-click ang subscribers button, malaking tulong na yan. At sa aking avid followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.